Gaano nga ba kalakas si Mereoleona Vermilion kung malalampasan niya ang kanyang limitasyon? Dahil sa chapter na ito ay masasaksihan natin kung paano ginawang abo ni Mereoleona si Morris Leverdert at kung paano niyang muling binuhay ang mga souls ng Crimson Lion King Squad sa pamamagitan ng panibagong magic spell. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Let's go! Sa pagsisimula ng chapter na ito, ipinakitang ang mga member ng Crimson Lion King walang kahirap-hirap binura ni Morris Leverdert since sinakripisyo nila ang kanilang mga sarili upang makapag-direct hit ng malaking damage si Mereoleona kay Morris. At nang nakalapit na si Mereoleona, napahalakhak na lamang itong si Morris at sinabing ang lahat ng nakakalaban niya ngayon ay nakakayamot at binuksan niya ang kanyang grimoire upang ipakita kung gaano kalakas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Habang si Mereoleona ay nagulat sa gagawin ni Morris. Nagcast ito ng magic spell, ang Earth Magic of the Holy Fools. Ibig sabihin mga lods, March talaga ilalabas ang chapter na ito kaso naging April Fools. De joke lang. Lumabas ang napakaraming Earth human sa lupa at kaagad inatake si Mereoleona. Ngunit wala itong kahirap-hirap na ginawang abo at lahat ng mga lumalapit kay Mereoleona ay nasusunog lamang. Nagulat si Mereoleona na mayroon palang pangalawang magic attribute si Morris at napakabilis pa nitong mag-generate ng panibagong soldier. Napatawa si Morris dahil nakikiramay siya sa mga namatay nitong squad member na nagsasakripisyo para kay Mereoleona na wala namang kakayahan na talunin siya. Wika ni Morris, ang mga taong tanga ay ang mga nananalangin at nabubulok na lamang na walang napapatunayan. Kaya nababagay ang mga ito para sa kanyang research material upang mapakinabangan para makalikha ng panibagong magic at mabigyan naman ng kahulugan ang pagkamatay ng mga ito. Subalit kahit anong gawing experiment, hindi pa rin niya makukuha ang gusto niyang makuha. Ngunit na-impress pa rin siya sa kanyang sarili hanggang sa ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nagbunga dahil napili siya ng isang god. Napili siya ng god na mabigyan ng pangalawang magic na kayang gamitin into full potential ang kanyang talino. Ang kapangyarihan na kayang magwasak ng buhay at gumawa ng buhay. At ang hindi mabilang na araw sa pag-aaral ay hindi napunta sa wala. Habang patuloy pa rin inaatake si Mereoleona ng mga Earth humanoid soldier ni Morris at makikitang nakalapit na ito ngunit hindi niya hinahayaang makahawak man lang sa kanya. Napansin niya ang pag-react ng kanyang katawan. Nagiging apoy ito na parang nawawala ang shape ng kanyang katawan sa pag-overdo ng paggamit ng Hellfire Incarnate. At naaalala niya nung huling naging ganito ang kanyang katawan nung nakalaban niya si Lucifero. Napahalakhak sa tuwa si Morris dahil umabot na sa limitasyon ang katawan ni Mereoleona at ang pagiging tao ang malaking rason kung bakit dapat sila sumama kay Lucius Socrates. Napangiti lamang si Mereoleona at naaalala niya ang kanyang kabataan na walang gustong makipag-training partner sa kanya kahit na isang lalaki dahil natatakot itong magulpe at sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Kahit nung hindi pa nakuha ni Mereoleona ang kanyang grimoire, walang magic knight na sinumang makipag-competition sa kanya. Wika ng mga lalaking nakakasama niya sa pagsasanay, palagi daw sila mawawalan ng gana kapag nakakapartner nila si Mereoleona sa laban dahil alam nila na wala silang binatbat sa isang genius na royals at malakas na daw ito kahit hindi pa nagsasanay. Tinanggap ni Mereoleona na walang tatanggap sa kanya kaya nagsasanay na lamang siya na mag-isa dahil na-realize niya na kaya naman niyang lumakas kahit walang kasama. Nilublob niya ang kanyang sarili sa pagsasanay sa kapaligiran ng Strong Magic Region. Pinilit niya ang kanyang sarili na madiskubrihan ang wall ng isang human limits. Kaya pinilit niya itong lampasan at maakyat sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng mga inhuman monster. At ngayon malapit niya na maabot ang tuktok, subalit naabot niya na ang layo ng makakaya ng kanyang katawan. At dito'y makikitang nawalan na ng lakas si Mereoleona at unti-unti na itong nag-collapse since umabot na siya sa limitasyon. Subalit ang mga souls ng mga namatay na Crimson Lion King member hinawakan sa likod si Mereoleona upang hindi mag-collapse at muli itong makatayo. Kaya naaalala niya kung paano niya tinuruan na maging malakas ang Crimson Lion King Squad na kahit nahihirapan, nagpapatuloy pa rin ang mga ito dahil nagtitiwala sila sa isang Mereoleona. Habang patuloy pa rin si Morris sa pag-create ng mga humanoid Earth Soldier at makikitang umaatake na naman ito towards Mereoleona. Ngunit biglang dumating si Fugulyon at humingi ito ng pasensya sa kanyang eldest sister dahil natagalan siyang linisin ng mga Guardian Angel upang maprotektahan ang mga sibilyan.
Kaagad binura ni Fugulyon ang mga Earth humanoid soldier sa pamamagitan ng fire magic. Habang si Mereoleona ay bigla na lamang napatawa at sinabing, sino namang nagsasabing hinihintay kita? Nagbukas ang panibagong page ng grimoire ni Mereoleona at sumulat ang panibagong magic spell at sinabi niyang nakuha niya na palagi niyang sinusunog ang kanyang limitasyon. Nag-fired up si Mereoleona, nagkaroon nito na parang flame cross sa kanyang likod at kumalat ang apoy sa mga bangkay ng Crimson Lion King squad. Kaya nagulat at hindi makapaniwala si Mores at kahit ang kapatid niyang si Fugulyon nagulat sa kanilang nakita dahil ang mga squad member ng Crimson Lion King ay muling binuhay ni Mereoleona ang mga souls na naka-Hellfire Incarnate sa pamamagitan ng bagong magic spell, ang Ultimate Flame Magic Excelletus Leonum, na ang ibig sabihin, bring souls back for reason. Nagulat ang mga squad member ng Crimson Lion King dahil akala nila patay na sila. Ngunit wika ni Mereoleona, ano ngayon? Kung patay na kayo, sa tingin nyo ba tapos na ang inyong trabaho? Kailangan nyo pa akong sundan hanggang kamatayan dahil hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Wika ng lahat na sumasang-ayon sila sa sinabi ni Mereoleona, kaya kaagad sumalakay ang mga ito towards Mores at dinurog ang mga humanoid earth soldier gamit ang kani-kanilang magic na naka-Hellfire Incarnate. Hindi naintindihan ni Mores kung ano ang nangyayari, kung paano muling nabuhay ang mga souls at nagkakatawang tao sa pamamagitan ng apoy. Habang si Mereoleona ay paatake na sa kanya at napasabing anong tinutulala mo dyan, naubusan ka na ba ng lupa? At dagdag pa nito na kahit anong gawin ni Mores sa mga binuhay niyang souls, hindi niya ito mawawasak dahil si Mores mismo ang nagwasak nito. Sinubukan ni Mores na atakihin si Mereoleona, ngunit hindi niya ito kayang wasakin ng katawan dahil ang katawan ni Mereoleona ay tuluyan ng naging ganap na mana. Ibig sabihin, ang katawan mismo ay naging apoy kung saan na-adapt nito ang reaksyon ng limitation ng kanyang katawan at nag-turn into reality. Hindi makapaniwala si Mores kung paano ito nagawa ng isang tao lamang. Wika ni Mereoleona, tinuruan daw siya ng Crimson Lion King kung ano ang tunay na hugis ng human souls. Napansin ni Mores na unti-unting humihina ang kanyang generation at nabubura ang kanyang katawan, ngunit siya pa rin ang pinipili ng Panginoon. Ngunit sinabi ni Mereoleona na wala siyang pake patungkol sa Panginoon na sinasabi ni Mores. Ginagawa daw nitong eksperimento ang katawan ng tao at dito'y pinakitang wasak na ang katawan ni Mores at tuluyan ng naging abo sa nag-iinit na si Mereoleona. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section.